So, eto na mga sangkay, nagkakabistuhan na nga po. 'Di ba nga po, sabi, mag-iimbestiga mga sangkay, 10 years, no? Na mga project ng ating pamahalaan na iginawa na. So, mahabang panahon. Actually, hindi lamang dapat 10 years. Pero, ito po yung sinabi ng pamahalaan, 10 taon na mga project ang iimbestigahan mga sangkay. So, syempre, madadaanan dito yung kay PRRD at ilan sa mga project siguro ni Noynoy Aquino. Well, tingnan po natin mga sangkay. At ngayon, may balita pa tayo tungkol dito. Isa pong proyekto ni PRRD ang nabisto mga sangkay. Naku po, matindi ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ayon po dito sa balita mga sangkay, itong si DPWH Secretary Vince Dizon ay na-bad trip matapos po madiskubre itong proyekto ni PRRD mga sangkay. Nako, itong si Vince Dizon ay bata po ito ni PRRD. Pero syempre, ang taong ito ay very hardworking mga sangkay. Paano ba? Workaholic. Talagang active pagdating sa pagtatrabaho. At ito mga sangkay ang kanyang sinabi. Sec na ba filing kayo, Sec? 2018 pa to eh. 774, 2018. Ayan 2018 pa raw po mga sangkay itong project. Walang tulong na nabibigay ito dito eh. 700 o halos ang billion no? Almost 1 billion na project yan mga sangkay, tapos hindi naman nagagamit. Yan yung nakakalungkot mga sangkay. Ang dami pong mga project na ganito na parang pinatayo lang para maging display, para substandard na, tapos kinukulimbat ang pera ng taong bayan, i-display doon na kunwari may mga nagawa, pero hindi naman nagagamit. 2018 pa oh. Construction lang yun. Useless. Wala pang upgrade. Hindi, mayroon na namang dagdag. Gagawin ko ngayon. Ngayon, may nakita ko doon, 94 million na naman. Useless yung Secretary, useless. Useless. Well, hindi gumagana eh. So ano ibig sabihin? Kita nyo yan mga sangkay? Panahon ni PRRD. Kaya nga mga sangkay, wag po natin ilayo yung usapan na hindi madadamay dito si Tatay Digong. Kasi kitingnan po talaga yan. Hindi lamang panahon ni PBBM. Of course, si BBM nga naging open at tingnan yung kanya eh. Di ba yung mga project at siya po mismo ang kumundi na sa mga proyekto na under his administration, under his watch, nangyari nga po itong korupsyon. No? How much more si PRRD noon mga sangkay? Ang alam lamang po natin, mayroong mga project completed. Pero hindi po natin alam kung totoo ba nag-i-exist yung mga project na yan, mga sangkay. So, ito ay mahalagang bagay na matignan po ng ating pamahalaan. Kasi nga po, kung hindi po ito matitingnan, para po tayo mga sangkay, nang huhula lamang. Ito ay mahalaga na matingnan para po mabisto talaga ang malawakang korupsyon na hindi lamang sa panahon ni PBBM, kundi maging sa panahon ni PRRD at iba pang mga administration. Wala po kasi talagang nagsalita dito. Si BBM, siya po ang naglakas ng loob na magsalita kasi nakita po mismo niya na maging under his watch, under his administration, mayroon nga pong nangyayaring ganun mga sangkay na nakawan sa pera ng taong bayan mula po sa mga project. So ito mga sangkay, mismong sila Isko Moreno ito nakita nila Isko Moreno ang palpak na proyekto. Kaya nga po nagsalita po dito si Isko, basahin po natin. Ito mga sangkay. Basahin po natin itong pasabog ni Isko Moreno tungkol po dyan na kung saan dismayado rin po siya. Ayan po mga sangkay yung kanyang post. No, kasama niya po dito si Vince Dizon. Sabi niya, hindi pwede sa atin ang mga palpak na proyektong walang pakinabang para sa ating mga mamamayan. Kasama sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Investigator Benjamin Maralong. Pinuntahan natin ang Sunog Apog Pumping Station na matagal nang hindi gumagana. You see, guys? Ang bihira, yan po ang nakakalungkot, mga sangkay na balita
na may mga proyekto na hindi po maayos. Hindi po maayos yung pagpapagawa, mga sangkay, at walang kwenta po talaga. At nang nakakalungkot, ilang bilyon ang pera na ginastos para dyan. Di po ba, mga sangkay? O ito, ayan o, massive corruption daw po ito nung panahon ni PRRD. 1 billion na pondo na bulsa lang noong 2018 to 2022. Ang bihira. Ganun pong pangyayari, mga sangkay, ang hindi po maiiwasan na mabisto, mga sangkay. So, kailangan po itong matingnan ngayon kasi nga po, nakakalungkot na hindi man lamang po na ipagawa na maayos ito. Tapos, sasabihin nila, walang korupsyon ng panahon ni PRRD. Tapos, ito, wala palang kwenta. Isipin nyo 1 billion daw po na pondo ang nabulsa, mga sangkay, noong 2018 to 2022. So, bakit naman ganun? Diba? Ghost project. May pambihira, mga sangkay. Ghost projects, substandard projects, nung panahon daw po ito ni former President Rodrigo Duterte. So, sa madaling sabi, madadamay at madadamay talaga dito si Tatay Digong. Kahit anong iwas natin. Kasi nga po, lahat iimbestigahan dito. Hindi po, wala pong exempted po dito, mga sangkay. Lahat kailangan maimbestigahan. Kasi nga po, para malaman po talaga natin. Ayan po, September 25, 2025, tinignan po nila. Tingnan po natin. Inspection ni DPWH Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure, Special Advisor Benjamin Regalo, ng isang pumping station sa Tondo, Maynila. Ayan, sa Tondo pala ito, mga sangkay. Sa DPWH, umabot na sa halos 9 milyong piso ang nagastos sa proyekto. Grabe. Panong 2017. Pero From 2017, nasa 900 million ang bihira na gastos ng pamahalaan natin para dyan. Tapos, wala pa ng kwenta. hindi pa raw napapakinabangan. Hindi napapakinabangan. So, anong plano natin ngayon, mga sangkay? Anong plano ng gobyerno? Kailangan tingnan niya na maayos at mapanagot lahat ng may sala tungkol po dito. Hindi lamang po ito panahon ni PBBM, mga sangkay. Panahon po ni PRRD, mayroon din pong mga ganyan. Di ba nga po, sinabi na po yan ni Tatay Digong noong 2020. Hindi ako nagkakamali. November 6, 2020, sinabi po ni Tatay Digong, rampant ang korupsyon pagdating sa DPWH. Mga ghost project, napakarami. Pero may naalala ba kayong napakulong na mga korap ni PRRD? May naaalala ba tayong napakulong na mga taga DPWH dahil po dyan? Wala, mga sangkay. Walang malalimang investigasyon. Yung kay Bellica nga, yung about sa anti-corruption, di ba? Ano ang kanilang ginawa? Wala. Nag-expose lang, pero walang ginawa. Anak ng toko, pinagmamalaki pa. Mga sangkay, di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.